Okay, so yan, meron tayo rito TRC na swing arm, tapos DID na chain, then Nissin na brake caliper, yan Thailand, then yung axle, no, saka swing arm na axle. Ayan. So ito 'yun. Pakita ko lang, no. Yan, nakikabit ko na kasi. Yo, medyo mahirap. Mahirap mag-convert kasi actually kaya mahirap mag-convert kasi depende sa ipapa-convert kung kaya o hindi. So ito yung stock ng swing arm. Yan, nilagay ko sa box. So ito na yung resulta. Ito na. Kasi magpa-power up lines pa ako Yan, naka-ready na yung gamit ko. Yan. Yung mga ikakabit natin, marami pa tayo ikakabit. So ito na yung kanyang motorsiklo. Ayan. Naka-shifter po yan. Then, ito na yung DID chain. Ito yung swing arm na TRC. Then, nag-convert tayo rito. Nagpalit tayo ng spacer. Yun. Ito kasi yung original na spacer. Yan. Maliit. So, naglagay ako ng mas malaki. Yung pang Rider 150. Pasok po yan. Yan. Nagpalit ako pang Rider 150 yan. Tapos, yan. Para hindi tumama tong yan. Yun sa gilid. Ayun Para may space. Kasi, tumama kanina, so ganoon ang ginawa ko. Then perfectly align yan. Tapos ito na yung buksan natin ilaw para maliwanag. Yun. So yun na yung yung chain guide. Kinabit ko pa rin yung stock. Ayan nakakabit pa rin yung stock niya. So konting tabas, konting diskarte talaga para magawa. Then ito yung axle drive na yung axle niya sa swing arm. Ito yung sa rear. Ayan. So both to sir, CNC. Ayan, CNC. Pang mayaman. Tapos, kabila tayo, lipat. Ito na yung kanyang caliper ni Nissin. Ayan. Gumagana po yan, ayan, Gumagana yan. Bagong kabit pa. So, ayan, Ayan. Nice po yan. Makapit. Ayan. Yung Nissin. Okay. Then, may na rin yan. Yung caliper holder, yung bracket. Sa gilid yung bracket yan. And then walang daya yan. Ayan. Saktuhan yan. Clearance, tingnan natin yung clearance dito. Ayan. So ito po ay binili ni sir siya po yung bumili niyan, ako lang po yung nagkabit, ako lang po yung nag-install. At yun nga, hindi ko in-expect na aabutin ako ng gantong oras kasi nga maraming dapat palitan at i-recalculate, then aayusin yun. Talagang tsatsagain mo siya sa hindi siya actually hindi siya plug and play. Lalo na yung gantong caliper. Medyo nag-adjust ako ng butas dun sa may sa bracket. Binutasan ko dun ng inangat ko para lumalim yung preno kasi mababaw kanina Ang prenong kumakapit lang 1/4 lang nung brake pad. So ngayon almost 3/4 na. Sabi ko sa kanya ipamodify na lang kay the modifier kasi nga yun talaga yung mas maayos gumawa. Talagang susukatin nila yan kasi pag ito'y pinilit ko, tatama yan kita niya maliit na space sa hub. Yan. So yun. At ngayon ito naman tayo, wiring, power up lines, wiring setup. Saka to using ko tong throttle niya kasi bumabalik nabalik. Yan, malaki yung balik laki. So yan, ayusin ko rin yan. Then wiring setup, yan. Meron kasi siyang tatlong relay, ayun 1, 2, 3, tatlo. Dami. Yan, tatlong relay. Tapos meron siyang loud horn, PIA. Tapos yun, magpapalit kami ng LED headlight. Kasi nga hindi ito pwede pag naka-bulb. Dapat to naka-LED na. Ito pa rin, as is pa rin yung MDL. Then yung cable ng kanyang ayan, naayusin ko to kasi nakalawit. Dito yan mangyayari. Dito yan mamaya nakaporma. So, iayos ko pa yan. Saka itong switch, papalitan namin yung Honeywell. Papalitan namin yan. Pati doon, maglalagay ako ng switch doon. Kasi wala siyang starter button doon. Nandito lahat yung switch sa Honeywell. So, sabi ni sir, ito, inayos ko rin to. Yan. Konting tabas dito sa TRC Brake Master caliper. Brake Master ng TRC. Yan, TRC yan. Nagtabas ako dito. Yan, nilagyan ko na ng pininturahan lang namin. Tapos yan, kasya na yan. Ayan Tapos kabila, ganun din, tabas din.
Kasi matulis yan eh. Tatama kasi dito sa ano, yan oh. Tatama dyan, so nagtabas ako. Saktuhan lang dapat yung tabas nyo para hindi masira yung ano. Then konting hasa lang dito sa baba. Yan. Para maluwag yung preno, yan. Yan, para bumabalik. Okay? So yun, abangan nyo to at for power appliance, wiring setup naman tayo. So yan na yung kanyang ano, swing arm and caliper, brake caliper, saka yung chain. Bago na lahat yan. Nilinis ko rin po yung loob niya, hindi ko lang napakita. Okay, then nagpalit kami ng oil seal dun sa kickstart. Yung oil seal na ganyan sa kickstart. Tapos ito yung mga ikakabit. Domino na switch. Meron pala tong ano, headlight dito. Yan. Yan. Yan yung ano, high, low, passing. Okay? Then ito yung on off. Yan. On off ng headlight. Yan ang gagawin ko. Hazard. Then turn signal light, busina. Then ito yung magiging push button. Ano to sir? Gawin na lang natin reserve. Reserve switch. No. No, reserve switch kung gusto mo magdetect na underlights, no? Yan, pang underlights na lang. Okay, so yun. Tapos, syempre, alam niyo naman gagamitin ko. Bosch Relay original na pang power up. Yan, then original na circuit brand yung ating gagamiting socket. Yan, circuit. Tapos, syempre, circuit brand original na terminal fuse. Yan. Yan o. Bakal po yan. Hindi po yan yung pipitsugin, ha? Iwasan po yung peke. And soldering. Syempre, dapat Rubicon. Original. And soldering good. Yan. As a reminder lagi, no? Terminal, circuit brand din po yan. Lahat ng ginagamit ko, ayan. I-ready ko na. Glue gun, syempre, in case of ano, flexible tube. Wires, original. Tape, electrical. Yan. Yung mga kasama sa, ano, pag ako'y nagwa-wiring. Then may kakabit pa kaming voltmeter bago, saka Philips T19 headlight. Okay, so yun lang, abangan nyo at yan, ito yung wiring nya before. Yan, sabi ni sir kasi nalolobat pa rin daw eh. Pinagawa na sa ano to, sa iba. Nalolobat pa rin. So yun nga, ang tanging hinala ko is yung mga wiring procedure. Yan. Yung wiring procedure dito is okay naman daw, kaso nga lang yun nga, nagkakaproblema na. Then hindi ko alam kung bakit. Kasi dapat yan hindi magkakaproblema. So dito yan, napansin ko nga tatlong relay. So tingnan natin kung ano yung mas maganda, yung tatlong relay o yung power up, no? So nagkakatalo pa rin yan talaga sa pagwa-wirings. Hindi ganito na ano, yung okay naman to, kaso para sa akin mayroon pa kasing mas magandang paraan. So pakita natin kung ano yung mas magandang paraan at yung mas magandang ano resulta, yung hindi mag-e-expired. Alright, so yun lang, abangan nyo at bubuksan ko muna to and yun, ayusin natin yung kanyang motorsiklo. So hapon na, yan, inabot na ako ng hapon dahil dun sa conversion ng kanyang swing arm. Pero importante, sulit, no? Saka yung preno, malakas, no? Walang hangin, no? Dapat yan ay solid, no? Panag-bleeding po kayo. Okay, so yun lang, abangan nyo, JJ Humble Works, and tingnan natin after na magawa to ng wiring setup. So, ito na yung motor niya. Binuksan ko na yung kanyang harness, yung fairings. Ito na yung head, no? Magulo. Yan, no? Tapos, walang function yung busina. Although buo daw, sabi ni boss, kasi nga, hindi lang ginamit. Ayan, no? So, yan. Bubuhayin ko ulit mamaya. Lalagyan natin ng switch yan. Then, okay naman yung pagkakagawa. No? Kaso nga lang, yan. Gawin natin mas maayos pa. Dito yung stock na, yung loud horn niya, saka dito yung isa. Saka yung pwesto ng busina, ayusin natin. Hindi ganito. Gawin natin yung ginagawa ko, yung tinuro ko. Yun ay igagawin natin. Para, bukod sa malakas, is madaling alisin yung busina. No? Hindi kasi ginamitan ng terminal. Ang ginawa, hininang rekta. Ayan, no? Nakahinang rekta. Okay naman sana. Kaso nga lang, pag papalit, paano na? Nyari, gusto mo mas malakas, di ba? Bibili ka. Eh, imbis na plug and play na lang yung socket, ang gihinang na naman. Di ba? Doble trabaho. So sa akin, mas gusto ko yung customer is anytime gusto niya magpalit ng mas malakas o mas mahina, mas maganda lagyan yun ng terminal. Okay na sana eh. Naglagay kayo rito ng groundings. Yan, maayos naman. No? Okay na sana yung wirings. Maayos naman. Mabot daw sana ilang taon? Magti 3 years. O yan, magti 3 years. Okay naman siya. So, sa akin, hindi naman ako against dito sa mga gumagawa ng ganito. Yun nga lang, dahil sa atin nagpagawa, meron tayong mas malinis na paraan. Then,
Wag na po yung gantong socket ng fuse, no? Bumili po kayo ng mas branded pa. Circuit brand din po ito. Yung nga lang to ceramic. Nga lang, mayroong mas maganda yung ginagamit ko. Yun ang try nyo. Kasi ito ceramic to, yan. Kulay, ceramic yan. So, mas maganda yung papalit natin dito. Okay? So, hindi ako against ha. Kasi dati rin akong gumamit nito. Pero, syempre, habang tumatagal, mas nakakita tayo ng mas magandang quality na materyales. Palitan po natin. Mas maganda. Baguhin pa natin, improve pa natin. So, yun nga sinasabi ko, improvement, mas maganda. So, yan yung wirings, no? Yan. Yan, finish. Ito na yung, before. Ayusin pa natin to. Nilinis ko lang muna. Ayan, nilinis ko lang muna yung motorsiklo kasi nga, sabi ni boss, never nalilinis to. So, yan. Nilinis ko muna, and yan. Ito yung kanyang motor, ayan, yung pinalta natin ng swing arm. So, gabi pa lang akong sisimula. Siguro matatapos ako rito, baka madaling araw na. Okay, so wag daw sana abutin ng alas 5 ng umaga, sabi ni boss. At yan, bibilisan natin. And tingnan natin kung ano yung mangyari sa motorsiklo. Alright. Yun, so good morning ulit. Madaling araw na po kasi. 3:40 na ng madaling araw. So, natapos ko na yung motor ni boss, no? Naikabit natin yung swing arm. Yung mga conversion ng caliper. Yan. So, ito na yung wiring niya ngayon sa power up lines. So, mas malinis na kumpara sa dati. Saka nandito na yung balas. Ayan, Then, ayan na. Na-reorganize na natin lahat ng wire. Na-check natin yung mga trouble. Naayos na natin yung wirings niya. Ayan. Finish na lahat. Then, ito na. Ayan. Dito tayo sa side. Baka sabihin, may daya. Ayan. Ito na. Ito na yung wire niya. Wala na yung, may nakalagay na parang extension na, yung MDL po yun. So, ito yung, front switch dual, tawag yan, para sa loud horn. Prong switch ang tawag niya. Kasi ang ginamit ko ay off-on. Yan. Yung off-on na yan yung stock to loud. Then, ito yung domino niya. Yan. Okay na. Then, yung regulator, stock pa rin po. Yung PIA, loud horn, dito na. Dalawa na yan. Ayun, Hindi na katulad nung kanina. Nandito yung isa, nasa kabila yung isa. Which is ngayon, mas inorganize pa natin. So, ito yung sinasabing, signature ko to. So, signature ko to. So, ibig sabihin, style ko to. Sarili kong style ng pagwa-wiring na malinis. Although, hindi ko kayang i-achieve yung ginagawa ni Mentor Becky Wars, at least, nagkaroon ako ng sarili kong paraan. Ng sarili kong diskarte kung paano ko winawirings yung motorsiklo. So, yun yung one relay setup, no? Ito yung dalawang relay na songle para sa prong switch off-on ng ating PIA to stock. Okay? Then, ito na po yung swing arm niya. Okay? Yan. Ito yung headlight. So, ano na siya? Philips T19. Yan. Philips T19 na yan. Then, ito na po yung battery. Okay? So, yun na yung fuse holder. Power up line, saka horn. Then, yun yung stock. O, yan. At malinis na rin po yung kanyang tangke, chassis, no? Hindi na katulad kanina, dugyot. Ngayon, malinis na. Yan, so, yan, kitang-kita nyo, tagos na yung butas, diba? Malinis na yung kanyang wiring. Yung nakikita nyo wire na yan, yan yung sa headlight. Yan. Yan, papuntang headlight yan dito. Okay, so, yun. At, testingan na tayo. So, hindi na ako bubusina, kasi, madaling araw na po. So, yan yung MDL switch. Ito yung voltmeter, Okay, so, abangan at bubuin ko lang para si Sir ay makauwi na. So, gusto pa ni Sir to, i-stay ng 2 days. Meron pa rin papagawa ka. So, out of budget na. So, yun lang. Parang Cavite si Bossing, So, nagpuyat kami kasi nga marami siyang pinagawa. Yan, yung tulad ko kanina sa unang video, yan yung mga ginawa, yung conversion, yung caliper, tapos yan, yung power up line. So, tinapos ko talaga kahit madaling araw kasi nga gusto ko si customer ay masatisfy sa ating gawa. Alright, so yun lang. Abangan at papaanda rin natin to. Then, diretso uwi na si Bossing. I-assemble ko na. Okay. Ito na yung motor, Final result. Hindi na tayo magbubusina, kasi mag-alas 5 na ng madaling araw. At ayan. Ito na yung kanyang motor. So, yung voltmeter, check natin. On. Yan. Meron tong relos,
Yan. 12.5 volts. Start tayo. Oh. Nag-drop ba ng 10? Hindi. Ayan. So, yung charging niya. Stock regulator. 14.8 volts, no? Yung charging mo. Then, check natin yung headlight. Ito yung headlight. Ayan. Dito. Yun, no? Headlight. Tapos, ito yung passing. Ayan. Dito. Passing. Yun, no? Tapos, ito yung high beam. So, pag dito nag-high beam ka, tataas mo yan. Ayan. Taas natin. Yun, no? High beam. Low beam. Pag naka-off, pwede rin mag-high beam. Dito. Ayan, no? High beam. Low beam, passing. Then, balik tayo sa high. High beam, yan. Yan. Ganun lang siya. No? Then, MDL. MDL, yan. Low, high. No? Yan. Okay. Then, hazard. Ito yung hazard. Okay, naka-hazard. Sir, may pumupundat. Walang pundat, ha. Ayan. Then, gumagana rin dito pag naka-hazard. Double check. Ayan, o. Laruin natin. Wala talaga. Okay? Ayan, o. Walang pundat, o. Walang kurap. Baba minor niyan, pero 11.9 stable, o. Ba? Bukas lahat, ha. Okay, patayin natin MDL. Tingnan natin kung makaka-recover. Patayin natin hazard, patayin natin yung headlight. Rev tayo konti. Yun, no? 14.7, no? Hinahagod ka agad niya. Kumbaga, konting yan lang, nahahagod na. So, ayan, tapos na yung motor ni boss. At ito yung switching function ng busina. Ayan namin gamitin kasi nga, gabi na. Madaling araw na pala. So, yun. Ito yung kanyang CRC. Ayan na, oh, nakakabit na. So, sa mga gusto paggawa, PM nyo ako, ha. Okay, sa mga nais, yung gusto ng quality, hindi quantity. Alright, so yun lang. JGA Humble Works, and good morning, to God be the glory, and advance Merry Christmas sa inyo lahat.